Ayan, ngayong araw may bago na naman tayong pag-aaralan. Ang pag-aaralan natin ngayong araw, ano nga ba ang pangalan at ang panghalip? Una, ano ang pangalan? Ang pangalan ay isang salita o isang bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, lugar at pangyayari. Ito ay tinatawag na noun sa salitang Ingles. Alam nyo ba, ang pangalan ay may dalawang uri. Ito ay ang pangalang pantangi at pangalang pangbalana. Ano nga ba ang pangalang pangtangi? Ang pangalang pantangi o proper noun sa wikang Ingles ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. At ito ay nagsisimula sa malaking titik o letra. At narito naman ang mga halimbawa ng pangalang pantangi. Narito ang ilan lamang ang halimbawa nito. Una ay ang Binibining Reyes, Mang Gibo, Laguna, Pilipinas. At narito naman ang pangalang pantangi na ginamitan ng pangungusap. Si Binibining Reyes ay mahusay magturo. At ang susunod naman ay ang pangalang pangbalana. Ano ang pangalang pangbalana? Ang pangalang pangbalana o common noun sa wikang Ingles ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, pook, bagay at ang pangyayari at iba pa. Ito ay karaniwan din nagsisimula sa maliit na titik o letra. At narito ang mga halimbawa ng pangalang pangbalana. Narito ang guro, magulang, laruan, lobo, plato. At narito naman ang isang halimbawa ng pangalang pambalana na ginamitan ng pangungusap. Ang aking guro ay mabait. Ayan, alam niyo na kung ano ang pangalan. Ngayon, dumako na naman tayo sa ating panghalip. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay isang salita o katagang ginagamit na pamalit sa isang pangalan o ibig sabihin nito, pinapalitan ni panghalip si pangalan upang hindi pa ulit-ulit na ginagamit si pangalan. At alam nyo ba, ang panghalip ay may uri ito? Oo, meron ito. Ito ay ang panghalip na panao, pamatlig, pananong, at panaklaw. Ano ang panghalip na panao? Ang panghalip na panao ay isang salitang ginagamit na panghalili o pamalit sa ngalan ng tao o mga tao. At narito naman ang mga panahuan sa panghalip na panao. Una ay ang unang panauhan. Ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Ang pangalawa ay ang ikalawang panahuan. Ito naman ay tumutukoy sa taong kinakausap. At ang pangatlo naman ang ikatlong panauhan. Ito naman ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Ano nga ba ang panghalip na pananong? Ang panghalip na pananong ay ang panghalip na ginagamit sa pagtatanong. At ngayon, dumako naman tayo sa panghalip na pamatlig. Ano nga ba ang panghalip pamatlig? Ito ay ginagamit sa pagtuturo ng pangalan. At ngayon, dumako naman tayo sa apat na uri ng panghalip na pamatlig. Ang una ay ang pronominal, pahimaton, at ang pangatlo ay patulad, at ang pang-apat ay panlunan. Ano nga ba ang pronominal? Ang pronominal ay pamalit lamang sa mga pangalan na ayaw na ulit-ulitin pa. At ang pangalawang uri naman ay ang pahimaton. Ito ay humahalili sa ngalan na itinuturo o tinatawag ng pansin. At ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong uri. Ito ay ang patulad. Ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng pagkakatulad.
At ang huling uri naman ay ang panlunan. Ang panlunan ay panghalili sa pook na kinaroroonan. At ngayon, dumako naman tayo sa panghalip na panaklaw. Ang panghalip na panaklaw ay uri ng panghalip na sumasaklaw sa dami o kaisahang ng tao, bagay, lugar at iba pa.